Bei Mengyao. Meng Zerui, ang taong minahal ko ng buong puso. Pero ang gusto niya, ay si Baiyaksi. Nang magkasakit siya ng malubha, nang malaman kong ang bato ko ay tugma sa kanya, agad akong nag-donate. Pero siya rin ang nagsinungaling at nagpabilanggo sa akin. Siya yon. Ang nagsabing ako ang tumakas matapos mabangga ang kapatid niya. Hindi ko siya binangga, talagang hindi. Meng Zerui, dilatan mo ang mga mata mo, siya ang nagtulak sa akin. Nakalimutan ko, malabo ang mata mo. Kaya hindi mo makilala kung sino talaga ang tumakas. Yi, okay ka lang ba? Kuya, tatawag na ako ng ambulansya ngayon. Magiging okay ka. Kuya Zerui, hindi pwede. Hindi mo pwedeng sabihin na ako ang gumawa. Makukulong ako. Hindi ako pwedeng makulong. Ikaw, Ete, alam kong galit ka sa akin. Pero ngayon ay ang aking victory party. Pwede bang huwag ka ng magulo? Victory party. Pumasa ako sa master's degree sa sikat na universidad sa ibang bansa. Sina mama at papa ang nag-ayos ng party na ito para sa akin ngayon. Ete, hindi mo ba alam? Boss Bai, hindi ba sinabi mo na ngayon ay ang aking welcome party? Mengyao, lahat ito ay pagkakamali. Makinig ka sa isang salita ng kuya mo. Huwag mong intindihin ang maaming bagay. Ngayon nakabalik ka na. Pamilya pa rin tayo. Hindi na kailangan. Pumunta ako ngayon para lang sabihin ang dalawang bagay. Una, sabihin sa lahat ang totoo tungkol sa aksidente noon. Ang pangalawang bagay, Mengyao, nasa 1-0 minuto na lang ako papunta sa function hall. Ang sakit, anong nangyari Yatsi? Saan ka masakit? Okay lang, ang sugat na ito ay walang kinalaman kay Ed. Bay Mengyao, sobra ka na. Si Yatsi ay iyong kapatid, paano mo nagawang saktan siya? Magsorry ka agad sa kapatid mo. nga, ang lalim ng sugat, kung hindi lalagyan ng ointment, gagaling na. Ikaw na masamang anak. Papa, huwag mong sisihin si ate, ninakaw ko ang pagmamahal ni Ed. Mahigit 10 taon ng pagmamahal, nararapat lang nagalit siya sa akin. Baiyaksi, ano nang pinagpapanggap mo? Araw-araw ganyan lang ang alam, sawang-sawa na ako. Ang tapang mo ah. Ang dami ng mga sugat, Mengyao. Paano ito nangyari? Sinaktan ako ng mga tao sa bilangguan. Mengyao, masakit ba? Ginang Bae, hindi mo na kailangang magpanggap. Nakalimutan mo ba noong araw na ako'y ikulong? Ano ang sinabi mo sa akin? Kailangan mo bang ipaalala ko sa iyo? Ma, nakikiusap ako, tulungan mo ako, hindi ako ang nakabangga. Si Baiyaksi ang nakabangga, kailangan mong paniwalaan ako. Mengyao, ayaw din kitang makulong, pero hindi mo pwedeng pagbintangan si Tsitsi dahil dito. Si Tsitsi ang paborito ko kung may mangyari sa kanya. Ayaw ko nang mabuhay. At si Tsitsi ay lumaki sa piling ko. Alam ko ang ugali niya. Pero ma, anak mo rin ako, hindi ba ako mahalaga? Mengyao, nang nawala ka noong araw na iyon, halos mabaliw na ang nanay sa kaba. Buti na lang dumating si Tsitsi sa tabi ko at naging kasama ko. Siya ang nagpatibay sa akin sa mga panahong iyon na puno ng dilim. Alam kong lumaki ka sa ampunan, kaya siguradong matatag ka. Naniniwala ang nanay na kaya mo itong harapin mag-isa. Ma, Ako, Huwag. Muntik na akong maloko ng mga salita mo. Di ba nag-aral ka ng taekwondo? Paano ka matatalo? nakakatawa talaga. Sa loob ng maraming taon sa pamilya Bae, gutom at ginaw ang dinanas ko araw-araw. Umaga pa lang, nagde-deliver na ako ng gatas. Gabi, nagde-deliver pa rin ng pagkain. Wala akong oras kumain. Nagkasakit ako dahil sa kulang sa nutrisyon. At nagkaroon ng malubhang anemia.
Ang katawan ko matagal nang bumagsak. Paano nangyari ito? Sa loob ng kulungan, dumanas ako ng kahihiyan at paghihirap. Nakasama ko ang mga taong walang awa at mabangis. Pinagpapalo ako, ininsulto, sinaktan at binali ang binti ko. Pero hindi ako sumuko. Dahil alam ko na kailangan kong mabuhay at makalabas para mailabas ang katotohanan. Nang nangyari noon, Sino ang nag-utos sa kanila? dapat kang magpasalamat ngayon na ako ang pumasok sa kulungan noon. At hindi ang minamahal mong ampunang anak na si Bayaksi. Kung hindi, siya ang dumanas ng lahat ng paghihirap na ito. Kata-kata mo lang yan. Pumasok ka sa kulungan dahil bumangga ka sa kapatid ko. At tumakas ka. Lahat ng ito dahil sa sarili mong kasalanan. Ang nabangga ay ang tunay mong kapatid. Dahil lang sa sinasabi mong pag-ibig. Pinabayaan mo ang taong nanakit sa kapatid mo. Na makatakas sa hustisya. Kasabwat ka rin. Bakit ba palagi mo akong pinagbibintangan? Mabubunyag din ang katotohanan sa huli. Sampung minuto na lang. Malapit na kayong malaman ang katotohanan. Magandang balita, Boss Chu. Ang mga nanakit kay Miss Bai sa kulungan. Dahil sa pressure ng Dumlay Group, inamin na kung sino ang nasa likod nito. Kinuhan na ngayon ng salaysay. Mga tanga ang mga bahay na yan. Kung hindi mo ipapakita ang ebidensya sa harap nila. Hindi sila maniniwala. Ninyaw sa pagkakataong ito. Tiyak na aalisin ko ang paratang sayo. Isang traffic light na lang, mga 5 minuto pa. Makarating na tayo sa venue. Ano ba ang ibig sabihin ng sinabi ng panganay na bay? Baka iba pala ang tunay na may sala, panganay na Bai. Talagang naipitin ako. Ang palabas ng pamilya Bai. Lalong sumasabik na. Ete, alam kong galit ka sa akin. Pero wag mo naman akong pagbintangan. Mahal na mahal ako ng mga magulang natin. Pero itinuring din kita bilang tunay kong Ed. Pwede kang magalit sa akin. Pero pakiusap, wag sa magulang natin. Magkakapamilya tayo palagi. Ed. Ako'y magiging mabuting kapatid mo habang buhay. Ete, itong damit, kamay mismo ni Mama ang gumawa nito. Alam kong galit ka sa akin, pero wag mo naman sayangin. Ang pagod ni Mama. Bai Minyaw, talagang matigas ang puso mo. Ganito na ang pagmamakaawa ng kapatid mo, ikaw pa ang naghahamon. Ikaw talaga ang salot ng pamilya Bai. Mengyao, alam ni Mama na nasaktan ka, pero pareho kayong anak ko. Ikaw at si Yatsi, pareho kayong anak ng pamilya Bai. Sana ay magkasundo kayo. Huwag mo nang guluhin si Yatsi. Ang mata sa mukha para makakita ng katotohanan. Hindi para baliktarin ang katotohanan. Tingnan mo ng mabuti, ito ang mabuting anak mo. Baiyaksi, siya. Ang tumusok ng karayom sa sugat kong binti. Ete, talagang hindi ko ginawa yon. Bakit lagi mo akong pinagbibintangan? Sinasabi mong pinagbibintangan kita. Tingnan mo ng mabuti kung pinagbibintangan kita o hindi. Ginoong Chu, ang function hall ng pamilya Bai ay nasa 3 palapag. Yatsi, bakit mo itinago ang karayom sa bag mo? Ang sasabihin niya, ikaw ba talaga ang gumawa? Kuya, hindi ako, kuya. Maniwala ka sa akin. Baka si ate ang naglagay ng karayom sa bag ko. Ang dami-daming tao sa function hall, paano ko? Mailalagay yon sa bag mo sa harap ng lahat. Hindi ba nakakatawa yun? Eh bago pa ang function hall. Nilagay yon sa bag ko. Kuya, itong bag. Ngayon mo lang ibinigay sa akin. Pwede ring mangyari yon. Noong nasa pose pa tayo, si Mengyao ay tinitigan ang mga gift bots, at ang bag na ibibigay ko kay Chichi ay nasa loob noon. Talaga palang ikaw ang may pakana nito. Anong pinagtatawa mo? Talagang mga tanga kayo. Kanina lang, sandali. Akala ko maniniwala kayo sa akin. Pero ngayon, ako lang pala ang nag-akala. Dapat sana. Kapag lumabas na ang katotohanan, saka ko sasabihin ang pangalawang bagay. Pero sa ngayon, Mingyao, hintayin mo ako. hindi kailangan yan. Anong katotohanan? Anong bagay? Huwag mo siyang pansinin. Sinong nakakaalam kung anong kalokohan ang sinasabi niya? Uncle Zhang, yung ipinahanda ko sa'yo bago ako makulong. Dala mo ba? Kanina ko lang nalaman, Miss, nakalaya ka na. Dinala ko talaga ito rito. Kailangan mo ba ngayon? Ano?
Bay Minyaw, gusto mong putulin ang relasyon mo. Sa pamilya natin? Mula nang ipakulong ninyo ako. Hindi na kayo pamilya ko. Pirmahan mo ito. At mula ngayon, wala na akong kinalaman. Sa inyong pamilyang bay. Bay Minyaw, nakulong ka. Dahil sa hit and run mo, anong kinalaman namin? Meng Yao. Nanay, sa mahabang panahon, hindi ko naramdaman ang nararamdaman mo. Mula ngayon, basta't huwag mo nang idamay sitsitsi. Nanay pa rin kita. Ilang beses ko nang sinabi, hindi ko siya binintang. Siya ang nag-hit and run noon. 3 minuto na lang, lalabas na ang katotohanan. Ete, bakit mo ako ginaganito? Binabato mo sa akin ang kasalanan. Bay Minyaw, huwag kang paang. Asong ulol na kung kani-kanino kumakagat, okay? Ete, sira ang CCTV noon sa tabi ng kalsada. Si Zirui lang ang nakakita. Si Zirui nga ang nagsabing ikaw. Bakit palagi mong? Ako ang pinupuntirya. Akala ninyo walang ebidensya dahil sira ang kikis. Naayos na ang kikis. Malapit nang malaman ang katotohanan. Bayaksi. Sa loob ng 5 taon kong pagkakulong, bawat sandali iniisip kita. Ang lahat ng hirap na dinanas ko sa kulungan, sa wakas, mararanasan na ng tunay na salarin. 1 minuto na lang, lalabas na ang katotohanan. Talaga bang may nahanap silang ebidensya? Impossible. Ako ang nagpasira. Ng CCTV sa isang dalubhasa. Imposibleng maayos yon. Nagbobola lang yan sa akin. Tatay, nanay, pasensya na kung hindi ako mabuting anak. Dahil sa pagiging selosa sa akin ni Ete at dahil sa akin, gusto niyang putulin ang relasyon ninyo. Ngayon, hayaan niyo na akong umalis. Ibalik niyo kay Ate ang pagmamahal na nawala sa kanya sa nakaraang mga taon. Tsitsi, walang makakaagaw sa iyo mula sa nanay. Meng Yao. Matagal ko nang itinuring siyang tunay na anak na babae. Sage, pipirmahan ko. Bay Meng Yao, karapat dapat ka sa nangyari sa iyo. Umalis ka sa aming pamilya, Bay. Mula ngayon, wala ka ng lugar bilang anak dito. Ikaw ay kahihiyan ng aming angkan. Papatayin kita ngayon, ikaw na hit and run. Walang utang na loob. May ibang salarin sa hit and run. May ebidensya ako na patunay na ang tunay na salarin ay si Bayaksi. Wow, si Jitsu ng Donglei Group. Palihim si Jitsu, pero narito siya ngayon. Sa graduation banquet, mukhang tinutulungan niya ang panganay na anak ng pamilya Bay. Minyaw, huwag kang matakot. Nasa BSU ang ebidensya na ibalik ko na ito. Tignan natin kung sino talaga ang salarin. Salamat, Sichuan, sa araw na ito. Ang tagal kong hinintay ito. Tatay, nanay, pakiusap, hindi ako yon. Si Bayaksi ang nakabangga. Huwag mong sisihin ang kapatid mo, napakasama mo. Kahit walang ebidensya, naniniwala kami kay Tsitsi. Hindi ako yon, na-frame ako, kuya. Maniwala ka sa akin. Kung gusto mong maniwala kami, magpakita ka ng ebidensya. Dalhin siya. Huwag, hindi ako yon. Bayaksi, ninakaw mo ang 5 taon ng buhay ko. Panahon na para ibalik mo, Tito Zhang. Ang mayordomo. Ginoo, ginang, napaka-unfair ninyo sa panganay. Paano nangyari? Naayos ang video. Anong gagawin ko? Ayokong makulong. GC, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Noon, ikaw lang ang hindi sumuko sa akin. Nagdonate ka ng bato. Ngayon, hindi rin kita iwan. Bakit hindi pa siya lumalabas? Sino kaya? Siguro nakita ang CCTV. Ayaw bumaba.
Hintayin pa natin, malapit na. Paano kung sitsitsi talaga? Hindi pwede. Hindi siguro sitsitsi. Sa mga sandaling ito, inaasahan ba ninyong malift ang paratang sa akin? O maasa kayong hindi si Baiaksi ang salarin? Igilan na ninyo yan. Bai Mingyao, tama na yan. Menzirui, Si Chuan, huwag mo na akong intindihin. Kaya ko itong harapin ng mag-isa. grabe na ang pang-aapi nila. Okay lang, nakuha ko na ang sagot na gusto ko. Alam ko na ang lahat. Mula nang bumalik ako sa Bai family, laging naghahangad ako ng pagmamahal. Naghahangad ng pag-aaruga. Pero pagkatapos ng mga taong ito, sa wakas, naintindihan ko na hindi lahat ng magulang ay nagmamahal sa kanilang anak at ang mga magulang ko, hindi rin nila ako mahal. Ang kapal talaga ng mukha mo. Binangga mo ang kapatid ko hanggang maging gulay. Nakahiga sa ospital ng 5 taon. Ngayon, ipapakita mo pa ang kalagayan niya sa lahat. Huwag mong banggitin si Yi sa akin, hindi mo karapat-dapat. Si Zirui ang tunay na kuya ni Yi. Paano siya magsisinungaling? Nandiyan ang katotohanan. Kawawa naman si Yi, huwag mo na siyang pagsamantalahan. Mengyao, magsorry ka kay Zirui at kay Tsitsi. CJ, humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Mahal kong ete, nagpumiglas ka ng matagal. Sa huli, sumuko ka rin at nagpakumbaba. Humihingi ng tawad sa akin. Nasisiyahan ka na ba? Bai Mingyao, sobra ka na. Grabe ang pagkadismaya ko sa'yo. Tsitsi, masakit ba? Bai Mingyao, kapatid mo siya, ikaw. Paano mo nagawa yon? Magkakampi nga kayo, nakakainggit talaga. Ang inyong masayang pamilya. Hindi ako magpapahintulot, ano mang paraan ang gawin mo sa hinaharap. Basta subukan mong gamitin ulit si Yi. Hindi kita patatawarin at kayong lahat. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. At huwag magpanggap sa peking video ng aksidente. Nakahiga si Yi ngayon sa kama ng ospital. At ilalantad mo pa ang kahihiyan niya sa lahat. Dahil lang hindi kita gusto noon. Kaya ginantihan mo ako, di ba? Ete, alam kong nagtatanim ka ng galit. Dahil gusto ako ni Kuya Zirui. At pinipigilan ka ni Yi na lumapit kay Kuya Zirui. Kaya nagtampo ka at nagplano ng paghihiganti. Sa totoo lang. Ayoko sanang sabihin, pero ang agresibo mo talaga. Diyos ko. Totoo ba yon? Grabe naman yon. So, hindi aksidente ang nangyari noon. Sinadya mong patayin siya. Para. Mengyao. Ang ganda-ganda mo, ang galing mo, yung kapatid ko lang ang walang mata. Gusto pa yung plastic na bayatsi. Huwag kang mag-alala, mas karapat-dapat na tao ang para sa'yo. Salamat, Yi. Salamat sa pagiging kaibigan ko. Magkaibigan na tayo, bakit ganyan pa rin ang sinasabi mo? Oh, Sage, sabihin ko sa'yo, may nakita ko sa likod ng school. May masarap na hotpot, Tara. Kain tayo ng tanghalian. CJ, Tara. Huwag kang malungkot, hindi siya karapat-dapat. aalis na muna ako. Paalam. Yi. Ayos ka lang? Huwag mo akong takutin, tatawag na ako ng ambulansya. Kuya Zirui, hindi mo pwedeng sabihin na ako ang may gawa. Makukulong ako, ayokong makulong. Ikaw, Yi, gising ka, Yi.
Ay naku, isa na namang sismis. Sinisisi ng bunsong anak ng pamilya Bay sa handaan. Si Bay Menyaw, na sinadya niyang mabangga ang ate natin. Ibig sabihin, sinadya niyang pumatay. Si Bay Menyaw ngayon, makukulong na naman. Narinig ko dati, noong nasa kulungan siya. Sobrang hirap ang dinanas niya, parang mas mabuti pang mamatay. Nakakatakot. Pero kasalanan niya yon, tumakas siya. Dapat lang sa kanya. Hindi. Hindi siya. Gising na ang ete. Mabuti naman, halika, samahan mo ako. Dalhin mo ako kay Menyaw. Bay Menyaw, paalang makuha mo si Meng Ziruy. Ganito ka kasama, at sinadya mo pang idamay si Tsitsi. Mukhang bulag kayo sa katotohanan, hindi niyo na nakikilala ang tama sa mali. Kaya kahit anong sabihin ni Bayaksi, kahit walang ebidensya, naniniwala pa rin kayo, di ba? Ama, si Tsitsi ay napakabait at matapat, hindi siya nagsisinungaling. Naiintindihan ko na, hindi mahalaga sa kanila ang katotohanan. Ang mahalaga ay yung taong gusto nilang protektahan. Wala ba kayong kahit sandaling pagdududa na biktima ako? Na naniniwala kayo hindi ako tumakas pagkatapos ng aksidente? Wala. May sapat na ebidensya na tumakas ka. Imposibleng maging biktima ka. Menyaw, alam kong hindi ka makapaniwala. Pero nakalaya ka na, pwede ka nang magsimula ulit. Kalimutan na lang ang nakaraan. Ano ang uri ng bata si Tsitsi? Hindi ko ba alam? Pinagmasdan ko siyang lumaki. Mula pagkabata ay masunurin at responsable siya. Ikaw, isang batang galing sa ampunan. Paano mo maihahambing kay Tsitsi? Talaga nga, ang mga kapamilya lang ang nakakaalam kung saan mas masakit tumaga. Ete, alam kong galit ka dahil gusto ako ni Ziruy. Pero ngayon alam na ng lahat, na aksidente si Yi ng araw na. Tinanggihan ka ni Ziruy. Gusto kong maniwala sa'yo, pero sobrang pagkakataon lang ito. Bay Menyaw, nasa ospital pa si Yi. Huwag ka nang mag-isturbo. Kailangan pa bang si Menyi lang ang magpapatunay? Kung sino talaga ang tunay na salarin? Tama, pero si Yi, gulay na siya ngayon. Mabuti, may balita na galing sa ospital. Nagising na si Menyi. Ate Menyaw, hindi ko hahayaang iba ang pagbintangan ka. Ipapatunay ko sa lahat ang iyong kalinisan. Menyaw, hintayin mo ako. Mabuti, may balita na galing sa ospital. Nagising na si Menyi. Papunta na sa bulwagan. Si Chuan, totoo ba? Hindi ako nagkakamali. Nagising na si Yi. Tunay, nagising na si Yi. Papunta na siya, makikita mo na siya. Napakaganda, makikita ko na siya ulit. 5 taong koma si Menji, nagising pa. Himala talaga. Ako ang tunay na kapatid ni Yi. Kung nagising siya, ako ang unang makakaalam, Jitsu. Sa tingin ko, nalinlang ka nitong Bay Menyaw. Naloko ka na. Dito ka sumusunod kay Bay Menyaw. Nagsasabi na kung ano-ano. Kung nagsisinungaling ako o hindi at ang katotohanan. Alam mo sa sarili mo. Paalala ko sa'yo. Mag-ingat ka sa babaeng itong mukhang maamo at mabait. Pero puno ng kasinungalingan. Baka maibenta ka. At ikaw pa ang magbibilang ng pera. Tumahimik ka. Hindi mo alam kung ano ang ginawa ni Tsitsi. Pa sa akin. Maamo, mabait at magaling siya. Ngayon, nakapasa pa siya sa masteral sa sikat na universidad sa ibang bansa. Maliwanag ang kinabukasan niya. Huwag na ako. Ikaw naman, Jitsu. Pinoprotektahan mo ang isang bagong labas na bilanggo. Baka ka maloko niya. Lokohin? Si Mengyao ay direktor ng Donglai Group. Ano ang nilinlang niya sa akin? Ano? Siya ang director ng Donglai Group? Tama, si Mengyao. Siya ang pinakamalaking shareholder ng Donglai Group, pwede ring sabihin. Na buong grupo ay kanya. Ang Donglai Group ay isang pampublikong kumpanya na may bilyon-bilyong halaga sa merkado. Totoo ba yan? Ang galing naman. Sinabi mismo ni Boss Chu. Mali pa ba yan? Nagbibiro ka ba, Boss Chu? Si Bai Mengyao ay isa lamang. Bilanggo na nakulong ng 5 taon. Paano siya magiging chairman ng Donglai Group? Boss Tzu, alam kong gusto mong ipagtanggol ang ete mo, pero itong kasinungalingan ay sobra-sobra na. Kapag nalaman ang katotohanan, paano haharapin ng ete mo yon? Ikaw, Huwag na. Hindi sila maniniwala. Pero, kung maniwala man sila o hindi, wala na akong pakialam. Paano kami maniniwala na ikaw, na high school lang ang natapos, at nakulong ng 5 taon, ay magiging director ng Donglai Group? Maniwala ka o hindi, wala akong pakialam. Boss ba sige na. Boss Bai, ngayon hindi na niya ako tinatawag na kuya. Mga kasama. Ang aming pamilyang Bai ay pinutol na ang relasyon kay Bai Menyaw. Simula ngayon, si Bai Menyaw ay hindi na anak ng aming pamilyang Bai. Tatay, naglalaro lang ang ete. Wala siyang degree, wala ring kakayahan. Kapag iniwan ang pamilyang Bai, paano siya mabubuhay? Menyaw, humingi ka na ng tawad kay tatay. Magiging pamilya pa rin tayo. Hindi ko kailangan ang pamilyang ito. Tama na yan. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Kung hindi ka babalik sa amin ngayon, magsisisi ka sa huli. Nag-iisip ka ng sobra.
Hanggang sa mamatay ako, hindi na ako babalik sa pamilyang Bai. Sobra na ang drama, nakakasawa na. Lahat ng ginagawa mo ngayon, hindi pa para lang magpa-impress at makuha ang atensyon ng lahat. Mula nang makalaya ka, nagpanggap kang nasugatan ang isang paa mo. Para makuha ang awa ng lahat. Sabi ko sa'yo, hindi na kailangan yan. Hindi siya nagpapanggap. Sasabihin ko sa'yo, ang isang paa ni Mengyao ay nabali noong nasa kulungan pa siya. Bilang kapatid niya, wala ka bang kahit konting awa sa kanya? Paano nangyari yan? Bai Mengyao, huwag kang magpanggap dito para makuha ang awa ng lahat. Nagpapanggap ka lang. Ano bang pinagsasabi mo? Kung gusto mong malaman kung nagpapanggap siya, tawagin mo na ang doktor ngayon para makita kung nagpapanggap nga ba. Noon sa Bai family, para makipag-agawan kay Tsitsi, madalas siyang magpanggap na may sakit. Ngayon, lalong gumagaling na ang pag-arte niya. Kung hindi ko alam ang ugali mo, muntik na akong maloko mo. Ganito pala ang pakiramdam kapag sobra na ang pagkadismaya. Bakit ka naman biglang nagpipilit na pipi? Hindi ba gusto mong makuha ang atensyon ng lahat? Kaya magsalita ka naman. Tama na, Yahui. Kapatid mo siya. Huwag ka nang magsalita pa. Pakiusap ko sa iyo, nanay. Lahat kayo ay ginagago ni Bayaksi. Pero pinagtatanggol pa rin niyo siya. Sasabihin ko sa inyo. Ang binti ni Mengyao, siya ang nagpahuli para mabasag iyon. Hindi ako. May ebidensya ako. May recording ako na makakapagpatunay. Handa akong iparinig. Handa ba kayong makinig? Ang galing ninyong maghanda. Para lang siraan si Tsitsi. Talagang hindi kayo titigil hanggat hindi ninyo nakakamit ang gusto ninyo. Huwag na kayong mag-away. Ang pinakamalaking problema, ako ang dahilan. Ete, huwag ka nang magpanggap. Pwede akong umalis sa Bai family. At humingi ng tawad sa Meng family. Alis na ako. Tsitsi, hindi mo kasalanan ito. Hindi mo kailangang umalis. Siya ang dapat umalis. Bai Mengyao, tumayo ka ngayon at umalis ka rito. Hindi ka welcome sa aming pamilya. Tumahimik ka. Wala kang karapatang paalisin siya. At saka, ang binti ni Mengyao, hindi na ito gagaling. Ito ba ang gusto ninyong mangyari? Kung talagang napagbintangan lang si Mengyao, ano ang gagawin ko? Bai Mengyao, kung hihingi ka ng tawad kay Tsitsi ngayon, pag-isipan kong patawarin. Ang mga kabastusan mo ngayon at payagan kang bumalik sa Bai family. Kapag ipinanganak ka ng hindi ka pinalaki, pwedeng bayaran ng daliri. Kapag ipinanganak at pinalaki, pwedeng bayaran ng ulo. Ang utang na loob sa inyo ng pamilya Bai, babayaran ko ng binting ito. Ibinabalik ko sa inyo. Mengyao, huwag. Huwag ka nang magpanggap. Sino ang nakakaalam kung paano? Nabasag ang binti mo? Baka ikaw ang nagmaniho at tumakas noon. Gusto ng pamilya Meng na maghiganti, kaya pinabasag iyon. Pero lahat ng ito, dahil sa kasalanan mo, nararapat lang sa iyo. Mengyao, huwag ka nang magalit. May utang kang buhay sa pamilya, Meng, dapat lang na mawalan ka ng binti. Ang may utang na buhay sa akin, hindi si Bai Mengyao. Yi, nagising ka na talaga. Naku, nagising si Yi. Ano ang sinabi niya nung pumasok siya? Ano ang sinabi niya kanina? Hindi si Bai Mengyao ang may utang na buhay sa kanya. Hindi. Parang ang sinabi niya kanina ay, si Bai Mengyao ang may utang na buhay sa akin. Ii, akala ko hindi na kita makikita ulit, pero buti na lang at naawa ang langit. Nagising ka na. Mengyao, doktor, tingnan niyo siya. Bakit ganito kalala? Hindi naman ako gumamit ng lakas kanina. Kumusta? Malubha ang sugat sa binti niya. Ang ganitong uri ng bali na parang pulbos. Karaniwang nangyayari lamang sa malalaking aksidente sa trapiko o pagbagsak mula sa mataas na lugar. Ngunit sa tingin ko, ang sugat sa binti ni GNG, Bai, ay dulot ng pagtama ng isang matigas na bagay. At pagkatapos masugatan, hindi agad na agapan, kaya nabago ang hugis ng buto. Ang sakit na nararanasan niya ay hindi kayang tiisin ng karaniwang tao. Isang himala na naabot ni GNG, Bai ang ganitong punto. Isang himala na naabot niya ito. May pag-asa pa bang gumaling ang binti niya? Masyado nang matagal ang sugat na ito. Ngayon palang magpapagamot. Huli na. Narinig niyo ba? Hindi peke ang sugat sa binti niya. Bakit ayaw ninyong maniwala sa kanya? Naapi si Mengyao. Binibining Yi, sabihin mo sa akin, sino talaga ang bumangga sa iyo noon? Dahil sa matagal na pagkawalan ng malay ni GNG, Meng, nagkaproblema ang sistema ng pagsasalita. At ang mga paa at kamay niya. Normal lang ito. Bigyan natin siya ng kunting panahon. Kaya mo yan, Yi. Naniniwala ako sa iyo. Ate, kakagising pa lang ni Yi. Huwag mo namang pilitingin. Tingnan ninyo,
Ang tinuturo ni Yi ay si Bei Mingyao. Siya nga. Siya talaga. Ikaw pala talaga. Ano pa? Ang masasabi mo? Hindi. Ang gusto kong ituro ay si Bayatsi. Tingnan ninyo ang tingin ng at kay Yi. May galit pa rin. Huwag ninyong pagbintangan si Ate Mengyao. Ang sala rin ay si Bayatsi. Huwag mo siyang hawakan. Ikaw, Tumawag ng ambulansya. Dalhin sa ospital. Kung hindi magising ang kapatid ko, hindi kaya papatawarin ng aming pamilyang Meng. Huwag kang mag-alala. Iyak na bibigyan namin ang pamilyang Meng ng paliwanag sa pangyayaring ito. Dumating na si Ate Yi. Ete, bakit ka nandito? Dahil sa iyo, napunta sa ganitong kalagayan si Yi. Pakiusap, hayaan mo na lang siya. Bayaksi, lumayo ka kay Yi. Bei Mingyao, inamin ka na mismo ni Ye. Nagdadahilan ka pa rin dito. May mukha ka pa rin tumayo dito. Sisihin mo pa si Tsitsi. Kung hindi dahil kay Tsitsi na palaging nakikiusap para sa'yo, paano ka makakatayo ng maayos dito? Talagang hindi ninyo alam ang tama at mali. Gumising ka na, binibini. kanina lang nakadilat. Bakit ngayon nakapikit na naman? Sandali lang nakadilat si Binibining Meng, ngunit dahil sa labis na kahinaan. Kaya muling nawalan ng malay, normal lang iyon, huwag mag-alala. Mga isang oras pa, magigising na siya. Ang ibig mong sabihin, nawala ng malay si Yi dahil sa matinding emosyon. Ginoong Meng, kukuha ako ng gamot para sa Binibini. Ikaw din, Kuya Sichuan. Natatakot akong may maglalagay ng kung ano sa gamot ni Yi. CJ, Zirui, kami ang may utang sa inyo ngayon. Kung hindi nagkagulo si Mengyao sa reception hall, hindi sana nangyari kay Yi ito. Bye, Madam, napakaaga naman para hatulan mo ako. Isang oras na lang, malalaman na ang katotohanan sa oras na ito. Dito ako magbabantay kay Yi hanggang sa siya'y magising. Kuya Zirui, kayo ni ate ang magbantay. May magkakatulungan kung may mangyari. Lumabas muna tayo para makapagpahinga si Yi, Sage. Babalik na lang kami pagkalipas ng isang oras. Bei Mingyao, bakit mo pinipilit ito? Aminin mo na, mas mabuti para sa lahat. Hindi ba dapat kay Bayaksi mo sinasabi yan? Alam mong siya ang pumatay sa kapatid mo. Pinoprotektahan mo pa siya. Alam kong hindi patas ito sa'yo. 5 taon ka nang nakakulong, tapos na ang buhay mo. Pero may magandang kinabukasan pa si Tsitsi. Hindi ko hahayaang sinuman. Siraan ang buhay niya, hindi pwedeng si Yi. Lalo na ikaw. Ano bang pinainom sa'yo ni Bayaksi? Nakahiga rito ang tunay mong kapatid, pinoprotektahan mo pa siya. Hindi mo naintindihan, noon, mabigat ang sakit ko. Lahat iniwan ako. Anong pamilya, anong kaibigan, nang wala na akong silbi. Itinulak nila ako, nang nawalan na ako ng pag-asa. At magpapakamatay na, si Tsitsi ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Magandang balita, Ginoo, tugma ang bato ng Binibining Bay sa'yo. At handa siyang mag-donate, maliligtas ka na. Siya ang anghel sa buhay ko. Kaya mula noon, nanumpa ako. Si Tsitsi lang ang pakakasalanan ko, at gagamitin ko ang lahat ng lakas ko. Paprotektahan siya, hindi ko hahayaang saktan siya ng sinuman. Sigurado ka ba na si Bayaksi ang nagligtas sa buhay mo? Nakakatawa, hindi mo nga alam kung sino. Ang tunay na nagligtas sa'yo. Ano ba ang ibig mong sabihin? Dahil ako ang nagligtas sa'yo. Noon, ang sabi ng nurse, ang babaeng Bai, si Tsitsi yun. Halika, hanapin natin si Tsitsi para malinawan tayo. Ikaw, Halika na. Menyi, dalhin mo ang lihim mo sa impyerno. Bayaksi. Ano ba ang ginagawa mo? Ete, humihingi ako ng tawad, mali ako noon. Dahil sa akin, napasok ka sa bilangguan ng 5 taon, at nawala ang lahat sa'yo. Sa tingin mo maniniwala ako? Ete, isang oras na lang, gigising na si Yi. Alam kong hindi ako makakatakas, kaya humihingi ako ng kapatawaran mo. Huwag kang magkunwari. Kung talagang nagsisisi ka, bakit hindi mo sinabi kanina? Bayaksi, papatayin mo si Yi. Buti na lang nakaiwas ako kay Minzerui. At nauna akong umuwi. Kung talagang umalis ako, nagawa mo na ang balak mo. Tulong, papatayin ng et ko si Yi. Secretary Son, inutusan kita na imbestigahan ang kalagayan ni Bai Mingyao sa bilangguan. Kumusta na ang investigasyon? Boss Bai, may resulta na. Kailangan mong maghanda. Sabihin mo na,
Simula na makulong si ate, halos araw-araw siyang binubugbog at inaasar. Binabato, pinapaluhod, para kay ate. Parang normal na lang yon. Mas malala pa, hindi nila pinatutulog si ate, at pinilit pa siyang uminom mula sa inidoro. Ano pa? Ang pinakamalala, binasag ang binti ni ate ng mga preso gamit ang makapal na kahoy. Diretso siyang dinala sa ospital. Ano nangyari sa binti mo? Sino ba ang gumawa nito? Tulong. Papatayin ng Etsy. Si Miss Bayatsi po. Bay Minyaw, ano ba ang ginagawa mo? Kuya, nakita ko, sinusakal ni Etsy. Sage, gusto mo silensyuhin siya, di ba? Kung hindi magising si Ii, papagsamahin ko kayong lahat sa kabaong. Tao, Minyaw, anong nangyari? Ayos, Bay Minyaw, may lakas ka pa ng loob na tumawag ng saklolo. Akala ko pa naman, naapi ka sa kulungan. Naawa pa ako sa'yo, hindi ko akalain nagagawa ka pala. Nang ganitong kalupit na bagay, dapat pala noon pa. Hindi ko nahiling sa pamilya na palayain ka. wala akong oras na magpaliwanag sa'yo ngayon. Pagkatapos ng 4 hanggang 6 minutong pagkaaskisi, kung hindi magising, magkakaroon ng permanenteng pinsala ang utak. May oras pa, kaya ko pa siyang iligtas. Bay Minyaw, hindi ito ang panahon para. Magpakita ka ng tapang. Nakapag-aral ako ng first aid, alam ko kung paano siya iligtas. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Ete, huwag mo na siyang saktan ulit. Kung mali ang pagliligtas, kahit dumating ang doktor, wala na ring magagawa. Pakikinggan mo, Bay Minyaw. Kung sasayangin mo ang golden hour para iligtas si Miss Meng, kahit ibuhos ng pamilya bayang lahat, hindi na mababawi. Ako ang sasagot sa anumang mangyari. Ete, hindi mo naman gagawin yan sa harap ng maraming tao, di ba? Bay Minyaw, huwag mong isipin na dahil nakabasa ka lang ng ilang libro, doktor ka na. Babalitaan kita, pumunta ka na ngayon sa pulisya para magtapa. Huwag mong idamay ang pamilya Bay. Anak ka pa rin ni nanay, kahit gaano katagal sa kulungan. Maghihintay siya sa bahay hanggang sa makalaya ka. Tama. Ii, naniniwala ang ate mo na magigising ka. At mahuhuli ang tunay na salarin para mabigyan ka ng hustisya. AMEA, Bemenyaw. Pumasok ka na lang sa kulungan at maghintay na lang. Na magkita kayo ng kaibigan mo sa langit. Ii, gising ka na. Et Mengyaw. Ete, huwag mong pilitin si Yi, natatakot na siya. Bay Minyaw, huwag mong isiping hindi ko alam. Ang balak mo, una mong sinakal si Miss Meng, tapos nagpanggap ka pang nagliligtas sa harap ng lahat. Ginawa mo yan para matanggal ang kaso, di ba? Sabihin ko sa'yo, walang kabuluhan yan. Dilatan niyo ang mga mata niyo at tingnan niyo hanggang ngayon. Hindi pa rin niyo alam kung sino talaga ang gustong pumatay sa kanya. Hindi lang ako ang nasa kwarto kanina. Nandoon din si Bayaksi. Sino ang gustong pumatay para walang saksi? Hindi pa rin niyo nakikita. Noong 5 taon kayo ay nagpadala sa maling akala. Ngayon, gusto pa ba ninyo? Ulitin ang pagkakamaling yun? Iyan Meng, alam kong gusto mo ring ituro ang pumatay. Kung siya ang pumatay, kumurap ka ng 1 beses. Kung hindi, kumurap ka ng 2 beses. Naiintindihan mo ba? Sige, simulan na natin. Siya ba ang pumatay? Siya ba? Impossible. Nakita ko mismo. Sinakal ni At ang lig ni Yi. Nakakatakot talaga. Baka hindi nga si Minyaw ang pumatay? Nagkamali ako sa kanya? Kung gayon, siya ba ang pumatay? Yi, Doktor. Malubha ang kalagayan ng pasyente. Kailangan niyang magpahinga at subaybayan ng lamang. Sige, sundin natin ang payo ng doktor. Bayaksi, kanina ay kumurap ng 1 beses iyan Meng. Sa'yo. Anong palusot mo ngayon? Tsitsi, may tinatago ka ba sa amin? Kuya, nakita ko mismo kanina nang gusto ni Yina. Kumurap ng 2 bises. Pinatulog siya ni Ed. Sabi ko na nga, ba't may kakaiba kang ginagawa kanina? Talagang masama ang balak mo, Bay Minyaw. Akalaya mo lang sa bilangguan, balak mo na naman. Pagsamantala asirain si, paano tayong pamilya Bay? Nagkaroon ng anak na tulad mo? Mas naniniwala pa kayo sa mga kasinungalingan ni Bayaksi dito. Kaysa aminin na siya ang tunay na pumatay? Pwede ba, imulat ninyo ang mga mata ninyo at tingnang mabuti. Kanina, kumurap ng 2 beses iyan Meng. Kay Minyaw, napatunayan na niyang inosente siya. Bakit ayaw ninyong maniwala sa kanya? Naku Ete, paano mo nagawa yon? Ikaw ang pumilit kay Yi. Para patunayan mong inosente ka. Anong pinagsasabi mo? Kuya Sichuan,
Kapag nagising si Yi, malalaman natin ang totoo. Bai Mengyao, lumayo ka kay Yi. Talagang ahas ka at mapanira. Kanina, habang inaalagaan ko si Yi sa kwarto, niloko mo ako para lumabas. Gusto mo siyang saktan. Buti na lang dumating agad si Sisi. Kuya Zirui, dumating ka na. Kanina, si Ed, ang pumilit kay Yi na ako ang ituro. Pakikinggan mo ako, Bai Mengyao. Kung may mangyari man kay Yi, ang aming pamilya, Meng, hindi ka patatawarin, Mengyao. Hindi ito ang oras para magpasikat ka. Mag-sorry ka na kay Zirui. Kung ang pamilya Meng ay makahabol ng responsibilidad, siya lang ang hahabulin. Wala na siyang pwesto sa pamilya, Bai, bilang aming suwail na anak. Inga, Mengyao, bakit ka gumawa ng ganyang kalaking problema? Mag-sorry ka na sa kanila. Humingi ka ng tawad sa pamilya, Meng. Huwag kang mag-assume. Pumirma na ako ng kasunduan para putulin ang relasyon namin bilang magulang at anak. Wala na akong kinalaman sa inyong pamilya Bai ngayon. Ete, sa puso ko, ikaw pa rin ang mabuting et ko. Naniniwala ako na nagkamali ka lang. Basta't payag kang lumuhod kay Zirui at humingi ng tawad at ilantad ang iyong mga kasalanan. Naniniwala akong patatawarin ka ni Zirui. Bai Mengyao, tingnan mo kung gaano ka-responsible si Tsitsi. Kahit ginawa mo siya, siya pa rin ang nagmamakaawa para sa iyo. Lumuhod ka na kay Zirui at humingi ng tawad ngayon din. Gaya ng sinabi ni Tsitsi, basta't lumuhod ka at humingi ng tawad, pwedeng pag-isipan kong patawarin ka. Ang dapat makulong ay si Bai Yaxi. Bai Mengyao, lahat ng ebidensya ay nakaturo sa iyo. Anong saysay ng paglalaban mo dito? Tatawagan ko na ang tatay ko para ipakulong ka. Sinasabi ko sa inyo ang sinumang gagalaw kay Mengyao. Kalaban niya ang buong Donglai Group. Ikaw, Ano, ayaw mo? Tawagin natin si Lolo Meng. Presidente Chu, bakit ka palaging nakikisali sa mga usapin ni Bai Mengyao? Isa lang siyang ex-convict na nagsilbi ng 5 taon. Hindi angkop na makialam ka sa usapin ng ibang pamilya. Nga, Presidente Chu, ang isa ng Zirui, pagkakataon si Mengyao. Noon sa pamilya Meng, kami ni Zirui ang nagmakaawa para kay Bai Mengyao. Kung hindi lang 5 taon ang kulong niya. Siya ang nagmakaawa para sa akin. Unang beses ko marinig na ang ng-api ang nagmakaawa para sa biktima. Grabe namang katatawanan iyon. Bakit hanggang ngayon, ayaw mo pang magbago? Alisin ko na ang basura sa pamilya. Papatayin kita. Suwail na anak. Inga, Et. Lumuhod ka na kay Zirui at humingi ng tawad. Naniniwala akong patatawarin ka ng pamilya, Meng. Patawarin kita. Magkasarap. Mengyao, Tsitsi, pa ito sa ikabubuti mo. Bakit ka ganyan kawalang utang na loob? Kuya Yahui, huwag na makipag-usap pa sa kanya. Hayaan mo siyang harapin ang paghuhukom ng pamilya Meng. Mga tao, protektahan si Boss Bai. Boss Chu, ang pagtatanggol mo sa isang mamamatay tao, akma ba yun? Hindi pa malinaw ang totoo, bakit mo naman nasabi? Na si Mengyao ang salarin? Baka naman ikaw. At si Bai Yaxi ang tunay na mastermind. Kaya't matibay mong pinipilit na si Mengyao ang may sala. Boss Chu, mukhang ikaw ay naakit ni Bai Mengyao. Kung hindi, bakit ka magsasabi ng ganyan dito? Nga, Boss Chu, maamin ang nagtuturo sa kanya. Kung ipagtatanggol mo pa siya, talagang magiging kasabwat ka na. Mula kanina, wala kayong anumang ebidensya na mapapatunayan si Mengyao ang salarin. Kapag nagkamalay na si Yi, malalaman natin ang totoo. Ete, lumayo ka kay Yi. Hindi siya dapat masaktan muli ng tulad mo. Ama, lumayo ka sa kapatid ko. Kung may mangyari, ay Yi, babayaan mo ng buhay mo. Ako ang nanakit sa kanya? Ang salarin ay palaging si Bai Yaxi. Mengyao, si Tsitsi lang naman ay nagmamalasakit kay Yi. Bakit ganito ang galit mo kay Tsitsi? Hindi ba ninyo makita? Kanina, si Bai Yaxi, ang humila ng oxygen tube ni Yi. Kung hindi ko pinigilan, patay na sana si Yi dahil sa kanya. Hayop ka. Lumayo ka sa kapatid ko. Tama na. Hindi ka karapat-dapat maging kuya ni Yi. Bai Mengyao, hinampas mo ako. Maliit na pala ang tingin ko sa'yo. Noong estudyante pa tayo, paulit-ulit mong sinasabing mahal mo ako. Nangungulila ka sa akin. Ngayon, ang tapang mo na pala. Noon, bulag ako kaya kita minahal. Hanggang sa nag-donate pa ako. Nang bato sa'yo. Ngayon, wala ka ng halaga sa'kin. Huwag mong kunin ang lahat ng credit. Si Tsitsi ang nag-donate ng bato sa akin. Nakakatakot ang taong bulag ang isip at puso. Kung sabi mo si Bai Yaxi na iyon. Pareho lang naman kayong masasama. Gusto niyong lahat saktan si Yi. Sabihin ko sa inyo habang nandito ako. Kayo ng dalawa, hindi niyo magagawa ang balak niyo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako ang tunay na kuya ni Yi. Paano ko siya sasaktan? Ikaw ang laging may masamang balak. Gustong saktan si Yi. Sige, kung ganun. Sa hinaharap si Yi, ipagkakatiwala ko kay Kuya si Chuan. Tayong dalawa.
Hindi na makikialam sa mga bagay ni Yi. Hindi pwede. Si Yi ay tunay kong kapatid. Ako ang dapat mag-alaga sa kanya. Paano ko? Pahihintulutan ang isang dayangan ang mag-alaga sa kanya. Hindi ka naniniwala sa akin, Dinong Meng. Maaari kong ikatupad ng mga gwardiya. 24 na oras na pag-shift. Sinisiguro ko, kahit isang langaw ay hindi makakapasok. Ang kaligtasan ni Dinong Meng. Kayang-kaya kong garantiyahan. Mas mabuti rin ito, para maiwasan na may makasakit kay Yi. Zirui, alam kong nag-aalala ka kay Yi, pero naniniwala kaming lahat na kayang protektahan ni Boss Tzu. Ang kaligtasan ni Yi. Tsitsi, umalis na tayo. Kuya Sichuan, kailangan pa rin nating mag-ingat. Sina Meng Zirui at Bayaksi. Tiyak na maghahanap ulit ng pagkakataon para saktan si Yi. Huwag kang mag-alala, Minyaw. Sa pagkakataong ito, magdaragdag ako ng mga tao para sa patrol. Tiyak na walang magiging problema. Kuya Sichuan, nitong mga nakaraang taon, ang dami mong isinakripisyo para sa akin. Minyaw. Ang mga ginawa ko, wala yon. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sichuan, salamat. Ikaw hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Minyaw. Ngayong tuluyan mo ng tinalikuran ang pamilya Bai. Panahon na para bumalik ka sa posisyon bilang presidente ng Dunglai Group. Nitong mga nakaraang taon, napamahalaan mo ng maayos ang grupo, kaya ang posisyong ito bilang presidente, ikaw pa rin ang dapat umupo. Sa piling mo, ako'y panatag. Minyaw, salamat sa iyong tiwala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Oh, nga pala, may isa pa akong bagay na nais sabihin sa iyo. Ang pagbabalik ko sa grupo, huwag itong ipaalam sa publiko. At isa pa, nais kong hilingin sa iyo ng isang pabor. Minyaw, sabihin mo. Ang kaya kong gawin. Gagawin ko para sa'yo. Nais kong hilingin sa iyo na bawiin ang lupa sa timog ng lungsod. CJ. Ang Dunglai Group, sobrang abuso talaga. Binili nila lahat ng lupa sa Timog Lungsod. Parang gusto nilang ipitin tayo sa sulok. Alam naman nilang ang Bai family. Ang negosyo namin ay nakasalalay sa lupa sa Timog Lungsod. Ngayon binili nila lahat. Paano na kami? Tay, kuya, bakit kaya tayo target ng Dunglai Group? Wala naman tayong away sa kanila. Mabait naman si At kay Boss Tzu. Baka galit si ate, kaya pinag-initan tayo ni Boss Tzu. Si Bai Menyaw yan. Matapos siyang itakwil. Nagalit siya. Kaya niya sinulsulan si Boss Tzu. Nabilhin ang lupa sa Timog Lungsod. Ama, si Bai Menyaw, noong nasa ospital pa lang, gustong saktan si Yi. Anong mabuting intensyon meron ang ganoong tao? Tay, hindi kaya makiusap tayo kay Ed. Baka naman, mapabago niya ang isip ni Boss Tzu. Huwag tayong lalapit sa sukab na yun. May balita ako, baka makatulong sa atin. Bukas, may aksyon ng lupa sa Core Business District. Sa kakayahan ng Bai Group. Siguradong mabibili natin yon. Ang galing mo, Tay. Ang lupa sa Business District, mas mataas ang halaga kaysa sa Timog Lungsod. Kapag nakuha natin yon, makakabangon ang pamilya natin. Bai Mengyao, talo ka na. Kapag nakuha ko ang Business District sa ngalan ng Bai family, at naalis na si Meng Yi, wala ka ng laban. Ano pang ipanglalaban mo? Boss Bai, nandiyan na si Boss Tzu sa loob. CJ, Boss Bai. Narinig ko, determinado kayong makuha ang lupa sa Business District. Matagal na naming pinag-aralan ang Business District. Kaya sana, magbigay daan naman kayo. Hindi naman. Ayo po ang malakas, Boss Bai. Sinong makikipag-agawan sa inyo? Talaga nga. Salamat. Kayo naman. Bakit hindi dumating ngayon ang iyong sariling anak na babae, Miss Bai? Narinig ko, binibili niyo raw ang lupang to para sa kanya. Hindi na si Bai Menyaw ang anak namin. Hindi na siya bahagi ng pamilya Bai. Ang negosyo ng pamilya Bai. Ipapamana ko sa panganay kong anak na lalaki, si Bayahui, at sa bunso kong anak na babae. Bayatsi ang tagapagmana. Hala, ang Bayahui na ito, may intindihan kung tunay na anak. Hindi inaasahang bibigyan pa ng isa. Maliit na anak na babae na walang dugong ugnayan, narinig ko. Dahil ang panganay na anak na babae ng Bai ay nakulong sa hit and run. Mahal dahil dito. Mahal kong ete, ang lahat na dapat sa iyo ay akin na ngayon. Sisi, kumusta na ang usapin ni? Huwag mag-alala. Tiyak na walang problema ang pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito,
Tiyak na hindi makakabangon si Bai Mingyao. Hindi ba ito ang panganay na anak na babae ng Bai? Si Bai Mengyao. 5 taong buhay sa bilangguan parang kahapon lang. Mabuti naman at mula ngayon, matatapos na ang lahat ng bangungot. Bai Mingyao, bakit ka nandito? Bai Mingyao, nandito ka pa. Hindi pa kita sinisingil sa pakikipagsabaatan kay Jitsu para maruyahan ang lupa sa iyong lungsod. Hindi pa kita sinisingil. Kung kayo ay makakapunta, bakit hindi ako? Ang auction na ito ay para sa mataas na uri, ikaw na isang ex-convict, ay hindi angkop. Bai Mingyao, alam kong mahalaga sa iyo ang mukha. Ngunit hindi ito ang oras para magpasikat. Umuwi ka na. Itamang kuya, huwag ka nang magpasikat sa pagiging tao. Kailangan pa ring maging matatag at tapat. Sa tingin ko ay masyado kang simple ang pag-iisip. Ang mga katunggali dito ay may malalaking yaman, ikaw mula ulo hanggang paa. Baka wala pang 10,000 piso, ikaw pa rin. Huwag nang mag-aksaya ng lakas. Hindi ko kailangang sabihin sa iyo kung gaano karaming ari-arian ang mayroon ako. Umalis ka. Bai Mingyao, talagang hindi mo alam ang kabutihan. Para sa iyo ito ni Tsitsi. Sino ang nagkakagulo dito? Sino ka sa lugar ng auction? Ipinagbabawal ang pagpasok ng mga hindi kabilang, ang mga walang entry pass. Ay umalis na. Hindi ako nangangailangan ng anumang entry pass para pumasok dito. Bai Mingyao, alam mo ba ang iyong sinasabi, umalis ka na, ikaw na suwail na anak. Umalis ka na, huwag kang magpahiya sa akin dito. Natapos na ang aking relasyon sa pamilya Bai. Patuloy pa rin silang nangmutya sa akin para lamang sa tinatawag na mukha. Wala silang pakialam kung sino ang tunay na salarin. O kung sino ang kuminsala sa akin na nagpabalda sa akin. Iniisip lang nila ang sarili nilang interes. Sa puntong ito, wala nang saysay na makipag-usap pa sa kanila. Wala nga talaga akong pass. Walang pass, tapos kumunta pa? May mga tao talaga. Wala talagang hiya. Pero, mayroon akong sulat kamay dito mula sa presidente ng inyong asosasyon. Presidente. MR2, may balita ang tauhan, pumasok na si MR Bai. Sige, alis na tayo. Maganda na tayong salubungin si Mingyao. Tuloy po. Sulat kamay pala ng presidente. Manager, baka nagkakamali kayo. Tingnan ninyo ulit ng maigi. Peking nga pala. Ang galing ng pagkakahawig ng sulat, Day. Napakaabala ng presidente namin, imposibleng. Siya ang sumulat nito para sa'yo. Sige, punitin mo. Huwag kang magsisisi mamaya. Ay naku, akala ko ba kung sino? Dito ka pa nagmamalaki, na magsisisi ako? Bai Mingyao, hindi ito lugar para sa'yo. Umuwi ka na. Lisanin mo na ito, o tatawagin ko ang seguridad. Huwag mo nang ipagpahiya ang sarili mo. Nahihiya na ako para sa'yo. Huwag kang masyadong magyabang. Paggising ni ikaw at siya, lahat kayo papasok sa kulungan. Ganon ba? Inaabangan ko yan. Sayang lang, hindi na magigising si Yi. Palitan ang gamot. Akala mo ba, dahil may bantay si Yi, ay panatag ka na? Hindi na siya magigising. At hindi ka na makakabangon. Ano ba ang ginawa mo kay I? Kung may mangyari kay I, hindi kita patatawarin. Bakit mo ako ginaganito? Bakit mo ako sinasakal? Bai Mingyao, tama na ang kalokohan mo. Seguridad, palayasin ninyo ang nagkakagulo. Sino ang maglakas loob na hawakan ang aking panauhin? MS Bai. Magandang araw, Presidente. Si MS Bai po ba ang inyong panauhin? Ako mismo ang sumulat ng imbitasyon para kay MS Bai. May mali ba? Ay ikaw talaga ang sumulat nito? Ikaw? Sino ang pumunit? Ang lakas ng loob. Umalis ka na riyan. MS Bai, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa nangyari ngayon. Ako mismo ang hahawak nito. Mingyao, nandito na ako. Naku, inimbita ng Presidente. Sino ba ang Bai Mingyao na to? Akala ko, magaling pala si Bai Mengyao. May koneksyon pala kay Boss Chu. Alam ko na,
Ikaw ang nakabighani kay Boss Tsu, no? Kung hindi, bakit bigla na lang kukunin ng Donglai Group ang lupa sa timog? Ilang araw lang ang nakalipas? Ang lupa sa timog sa Donglai Group talaga yan. Karapatan lang namin na bawiin yon. May problema ka ba? Anong problema? Wala naman akong inaasahan mula sa inyo. Hindi naman kayo magbibigay ng sansa sa aming Bai family. Pero sa action ngayon, kahit maubos ang yaman ng Bai family, kukunin naming ang lupa sa commercial district para mailigtas ang Bai Group. President Bai, baka wala kang pagkakataon. Ang lupa sa commercial district, sa Donglai Group yan. Ano? Sa Donglai Group ang lupa sa commercial district. Ano pa ang saysay ng auction ngayon? Tama. Nandito kami ngayon sa auction. Para sa lupa sa commercial district. Dapat, magbigay kayo ng paliwanag ngayon. Kung wala ang lupa sa commercial district, wala nang saysay itong auction. Ama, humihingi kami ng paliwanag. Sa ngayon, wala nang dapat itago. Mga kasama, pinatawag ko kayo dito para patunayan na malinis ang pangalan ni Mingyao. 5 taon, sa wakas dumating na ang araw na ito. Si Bai Mingyao ay isa lamang. Masamang loob at selosang ex-convict. Pagkalaya niya, patuloy niyang sinaktan ang anak ng pamilyang Meng. Ganyang klaseng tao, anong kalinisan ang masasabi? Boss Tsu, alam ko, magkasama kayong lumaki sa orphanage. Malalim ang samahan ninyo. Pero si Bai Mingyao, nagkamali siya. Paalang mailigtas mo siya. Gumawa ka ng malaking gulo. Hindi ka ba natatakot? Maging katatawanan ng buong negosyo sa bansa? Boss Tsu, huwag mong sabihin hindi ka namin binalaan. At ko ay isang mabuting tao. Sulit ba ang pagtatanggol mo sa kanya? Siyempre sulit. Dahil si Mingyao, ang pinakamalaking shareholder ng Donglai Group. Siya ang tunay na namamahala sa Donglai Group. Tama. Ako ang namamahala sa Donglai Group. Paano nangyari yon? 5 taon sa bilangguan si Bai Mingyao. Saan siya kumuha ng oras para pamahalaan ang Donglai Group? Tama. Kung talagang henyo ka sa negosyo, dapat bago ka makulong. Ipakita mo na yon. Bakit hindi namin nakita? Kung pag-usapan ang talento sa negosyo, sino ang makakapantay sa aming Tsitsi? Si Tsitsi ay isang master's degree sa economics mula sa sikat na universidad sa ibang bansa. Samantalang si Bai Mingyao, isang ex-convict na 5 taon sa bilangguan. Ano ang ipagmamalaki niya laban kay Tsitsi? Mga bulag, hindi ba ninyo alam na magaling na si Mingyao sa negosyo mula pagkabata? Nagsimula siya sa pagtitinda noong high school. Tapos nag-delivery service sa school. Doon nahasa ang negosyante sa kanya habang nangunguna pa rin sa klase. Laging si Baiyak silang ang nakikita nyo. Kailan kayo nagkaroon ng panahon para kay Mingyao? Paano ninyo malalaman ang galing niya? Eh ano naman, nagbilangguan pa rin siya. Tumigil ka. Sa 5 taon ni Mingyao sa bilangguan, dumanas siya ng hirap. Sa pamamagitan lang ng pagdalaw, nakapagplano kami. 5 taon kaming naghanda bago nabuo ang Donglai Group. Ibig sabihin, kung wala si Mingyao, wala ang Donglai Group ngayon. Totoo ba ang lahat ng ito? Si Mingyao talaga ang nagtayo ng Donglai Group? Ang Donglai Group ay pinagsikapan namin. Nick Sichuan. Pero hindi yon ang mahalaga. Sa 5 taon ko sa bilangguan, nawala ang kabataan ko, sugatan. Walang dignidad at nawalan pa ng malusog na paa. At ang mga salarin sa lahat ng ito. Sina Baiyak si at Meng Zirui? Malaya pa hanggang ngayon. Oras na para magbayad sila. Tama na, Bai Mingyao. Ikaw si MR Tsu ang nagtayo ng Donglai Group. Magaling ka, pero ikaw. Paulit-ulit, walang sapat na ebidensya. Sinisiraan mo sina Zirui at Tsitsi. Sinasabi mo na sila ang nagpabilanggo sa'yo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Simple lang. Gusto kong magbayad ang salarin at mga kasabwat niya. Dapat silang magdusa. Ete, alam kong marami kang hinanakit sa 5 taon mo sa bilangguan. Naintindihan kita, pero hindi ka pwedeng magparatang ng walang ebidensya. Sa akin at kay Zirui. Hindi pwedeng magsalita ng walang besehan. Magpakita ka ng totoong ebidensya. Mahal kong Ek, nasira na ni Zirui ang ebidensya sa USB. At si Yi, mabilis ding pinatay ng mga tao ko sa ospital. Ano pang ebidensya ang meron ka? Ebidensya. Ito ang ebidensya. Nitong 5 taon na nasa kulungan ako. Danas na dasal ang hirap na hindi kayang isipin ng iba. Ininsulto at dinuro. Para hindi ako makatulog kung gabi nilalagay nila ang mga insekto sa kama ko. Mas masahol pa. Binali nila ang isa kong binti. Ang mga paghihirap na dinanas ko sa loob. Hindi nyo kayang isipin. At lahat ng ito,
Dahil sa kanya. Tama na yan, Bai Mingyao. Ano pa ang saysay ng sinasabi mo ngayon? Sinadya mong mabangga ang anak na babae ng pamilyang Meng at tumakas ka. Dahil sa'yo, naging gulay siya ng 5 taon. Lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, kasalanan mo yan. Nga, kung hindi mo binangga si Yi, hindi ka sana nakulong. At hindi ka sana dumanas ng ganito karaming hirap. Bayad yan sa ginawa mo. At ngayon lang nagising si Yi. Natatakot kang lumabas ang kasamaan mo. Gusto mo pang maghiganti kay Yi? Gusto mo ba siyang patayin, MS Bai? Alam namin galit ka sa loob pagkatapos ng 5 taon sa kulungan. Pero may dahilan ang lahat. Tanggapin mo na lang. Tapos na ang nakaraan. Hindi na kailangang habulin pa. Wala namang magandang idudulot. Dapat tumingin ka sa hinahara. Bakit ako parurusahan sa bagay na hindi ko ginawa? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na katotohanan. Sa kulungan, alagaan mo ng mabuti ang etikong mahal. Bai Mingyao, gagawin ko siyang mas masahol pa sa patay. Natutuwa ako na binali mo ang binti niya ngayon. Sa iyo na ang 1,000,000 pabuya. Ang tunay na may sala sa lahat ng ito ay si Bai Yaxi. Grabe ang sama. Kaya pala lahat ng dinanas ni MS Bai ay plano ng kapatid niya. Hindi ba sila magkapatid? Ay, hindi sila tunay na magkapatid. Si Bai Yatsi ay ampon. Sisi, bakit mo pinapunta ang mga tao? Pasaktan si Bai Mingyao? Gawa lang ito ng AI ang recording na to. Sobrang advanced na ng teknolohiya ngayon. Gusto lang akong siraan ng etiko. Huwag kayong maniwala sa kanya. Tama. Tiyak na si Bai Mingyao ang may gawa. Hindi siya sumunod sa kulungan nitong 5 taon. Gusto niyang pagbuntunan ako. Ganito talaga yan. Sige, magdahilan ka pa. Kinolekta ni Kuya si Chuan ang recording na mula sa kulungan. May backup ang bawat isa. Ang ibig mong sabihin, peke rin ang kulungan? Nakakatawa. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Hindi ko talaga yon ginawa. Sisi, okay lang. Huwag kang mag-alala. Nagpaimbestiga na ang kuya ko dati. Tungkol sa kalagayan ni Bai Mingyao sa bilangguan. Son assistant, yung pinapaimbestigahan ko dati, sa loob ng bilangguan. Kung sino yung nambubuli kay Bai Mingyao. Sino ba talaga ang nag-utos? Presidente Bai, nung huling sinabi ko, parang hindi mo narinig ng maayos. Si MS Bayatsi po ang nag-utos. Ano? Si Chisi nga talaga. Bayasi. Bakit mo sinaktan si Bai Mingyao? Sagutin mo ako. Papa, kuya, gusto ko lang noon na mapag-aralan ni Ete yung leksyon. Hindi ko alam na ganoon siya kawalang habas. Na ganoon niya sinaktan si Ed. Nung nangyari kay Yi, sobrang emosyonal ako. Kung hindi hinadlangan ni Tsitsi, gustong-gusto ko siyang i-dismember. Natatakot si Tsitsi na gumawa ako ng kalokohan, kaya niya ginawa yon. Naghanap siya ng tao para pagbantaan si Bai Mingyao. Bai Mingyao, kung may sisi ka, sakin mo'y sisi. Huwag mo sisihin si Tsitsi. Tsitsi, okay lang, huwag kang matakot sa mga to. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Sa huli, ang ugat ng lahat ng ito ay si Mingyao. Ang nawala lang kay Mingyao ay isang pa. Yung kapatid ni Zirui, baka habang buhay na siyang gulay. Nais ni Zirui na maghiganti sa kanya, ay may dahilan din naman. Tumahimik ka. Ika-negatibo 21 siglo na. May nakakarinig pa ng ganoong kabaliwang pahayag. Si Mingyao ang tunay mong kapatid. Wala ka bang awa sa kanya? Si Mingyao ang tunay kong kapatid. Pero siya rin ang salarin na tumakas. Kayong lahat, akala ninyo kawawa si Bai Mingyao. Yung kapatid ni Zirui naging gulay. Di ba siya kawawa? Ginawa lang ni Tsitsi, yon para magpakalma sa pamilya Meng. Kung hindi siya pagdudusahin, kahit konti sa loob ng bilangguan. Paano matututo tong rebelde? Na talagang kilalanin ang kanyang pagkakamali? Kaya hanggang ngayon, mas pinipili pa rin ninyong maniwala kay Bai Yaxi. Itinatanggol pa rin ninyo si Bai Yaxi. Kaya ngayon, papuntahin ko si Meng Yi. Para makita ninyo kung ano talaga ang tunay na mukha ng mabait na babae na sinasabi ninyo. Dadalhin ba talaga niya si Yi? Huwag kang mag-alala, hindi na muling magigising si Yi. Nalilito ka na. Nasa ospital pa rin si Yi, wala pa ring malay. Ed Mingyao, nandito na ako. Paano ito nangyari? Hindi mo ba sinabing hindi magigising si Yi? Yi, ang hirap nito para sa'yo. Hindi naman. 5 taon ko na itong hinintay. Sa panahong ito, maraming salamat sa iyo, Ate Mingyao, at kay Kuya Tsikhuan sa pag-alaga sa akin. Nag-avail kayo ng pinakamagaling na doktor sa buong bansa para sa akin. Kung hindi ko alam kung kailan ako gagaling. Ngayong pagkakataon, kung hindi ako inilipat ni Ate Mingyao ng maaga, at kung hindi siya nag-hire ng bodyguard na nagbabantay sa akin 24 pagkahati ito. Bayatsi, malamang matagal na akong pinatay mo, di ba? Sasabihin ko sa'yo, huwag kang magsinungaling. Ini-intimidate ka ba ng Etko?
Sabihin mo sa kanila, poprotektahan ka namin. Bai Xiaoji, inamin na ng salarin na sumubok patayin si GNG, Meng. At ang utos ay galing mismo kay Bayatsi. Tsitsi, bakit ka nag-hear ng papatay kay Yi? Ako, Magsalita ka. Anong ginawa mo? Ipaliwanag mo ngayon din. mula nang magising ako 5 taon na ang nakalipas, palagi na lang gustong patayin ako ni Bayatsi at ang dahilan ay para itago ang katotohanan sa nangyari noon. Siya ang nagmamaneho ng sasakyan na bumangga sa akin, si Bayatsi. 5 taon na, panahon na para malaman ang totoo. Yi, gising ka. Magising ka. Noong mga panahong iyon, bagong kumuha lang ng lisensya si Bayaksi. Sobrang bilis magmaneho at nabangga niya si Yi habang tumatawid. Huwag tatawag ng pulis. Kinuha ko ang cellphone ko para tumawag. Anong ginagawa mo? Ngunit kinuha ito ni Bayaksi at pinukpok sa lupa. Kaya hindi naabutan ni Yi ang pinakamainam na oras para magamot. Dahil dito, nagdulot ito ng permanenteng pinsala sa utak ni Yi. Gising ka, Yi. At naging gulay. At ikaw, Meng Zirui. Ikaw ang tunay na kuya ni Yi. Alam mo ang totoo pero sinadya mong itago. At tinulungan mo pa si Bayaksi na ako ipagbintangan. Kaya ako napasok sa bilangguan. Zerui, Tsitsi. Totoo ba ang sinasabi niya? Kuya. Nagsisinungaling lang siya. Inagrabyado niya ako. Siguradong pinilit niya si Yi na sabihin yon. Yan ang nangyari. Yi, si Bai Mengyao ba ang nagbanta sa'yo? Pa sabihin yan? Sabihin mo sa kuya, tutulungan kita. Yi, ako si kuya. Kuya, wala akong kuya na ganoon kasama. Ngayong nalaman na ang katotohanan, Bayaksi. Parating na ang kapalit ng ginawa mo. Mga pulis, pwede na kayong pumasok. Hoy, Anong ginagawa niyo? bitawan niyo ako. Ikaw ay sinasampahan ng kaso sa sadyang pananakit, paninirang puri, at tagpupa ng mamamatay tao. Ebidensyado na ito. Sumama ka sa amin. Wala kayong solidong ebidensya. Bakit niyo ako huhulihin? Meron kaming ebidensya. 3 araw na ang nakalipas. Nagambak si MS Bai sa aming tech department para maayos ang footage ng aksidente. 5 taon na ang nakalilipas. Nagbigay din siya ng maraming audio at video mula sa loob ng bilangguan. Ebidensyado na. Ano pa ang ipagtatanggol mo? Ah, Sage. Bai Mengyao. Handa ka na palang lahat. Ang babae mong ito. Sa lahat ng mga taong ito, kami talaga ang may kasalanan kay Mengyao. Walang hiya kang mandaraya. Niloko mo ang pakiramdam namin. Sinaktan si Mengyao. Papatayin kita ngayon. Pagod na rin ako sa pagpapanggap bilang mabait na babae. Kanino kasalanan? Sa inyo, bulag kayo. Kami sa pamilya Bai, binigyan ka ng magandang buhay sa mga taong ito. Itinuring kang parang tunay na kapamilya. Binigyan ng pera at pagmamahal. Ikaw naman, ginantihan mo ng sama ang kabutihan. Inagrabyado mo si Mengyao. Isa kang sukab na asong hindi mapakain. Iano naman, naglingkod ako sa pamilya nyo ng matagal na panahon. Hindi pa ba yon sapat? Nakakainis talaga. Pwe, Ganitong klaseng tao, madudumihan lang ang kamay ko kung sasaktan ko siya. wala ni isa sa dalawang, to ang mabuting tao. Pati sariling kapatid, sasaktan. Ikaw, Tumahimik ka. Tumulong ako kay Tsitsi para magbayad ng utang na loob. Hindi ko naman balak saktan si Yi. Kasi si Tsitsi ang nagbigay sa akin ng bato noon. Mula noon, nangako akong ipagtatanggol siya habang buhay. ang tanga-tanga mo rin. Di mo pa nakilala ang tunay na nagligtas sa'yo. Paano ako magbibigay ng bato sa'yo? Nagpapantasya ka lang. Kaya nga, karapat dapat ka sa nangyari sa'yo. Kaya, ang tunay na nagbigay sa akin ng bato ay si Bai Mengyao. Alas Mengyao ang tungkol sa akin. Huwag ka. Ngunit ano ang ginawa ko? Hindi ko lang siya pinagkamalan. Dinuraan ko pa ang pagmamahal niya sa akin. At pinahiya ko siya. Tumulong pa ako kay Bayatsi na sirain ang ebidensya. At ipinakulong si Mengyao. Napakasama kong tao. Bitawan niyo ako. Mengyao, nagkamali ako. Lahat ito ay kasalanan ko. Maaari mo ba akong patawarin? Nagkamali ka na, mag-isip-isip ka na lang sa loob ng bilangguan. Mengyao, kailangan mong patawarin ako. Kung hindi mo ako patatawarin, mananatili akong nakaluhod dito. Ngunit ang pinsalang ginawa mo sa akin ay hindi na mababawi. Bahala ka na sa buhay mo. Dalhin niyo siya. Babae ka. Ikaw ang may kasalanan nito. Karapat dapat ka diyan. Sa wakas, natapos na ang lahat. Mengyao, kailangan na nating umalis. Tumigil ka. Mengyao, nais naming humingi ng tawad ni Papa. Naabisuhan na namin si Mama, at paparito na siya. Hindi na kailangan. Nilagdaan ko na ang kasunduan ng pagputol ng relasyon. Wala na akong kinalaman sa pamilyang Bai. Mengyao, alam kong galit ka sa amin. Sa mga nakaraang taon, kami ang nagkamali sa iyo. Hindi namin inintindi ang nararamdaman mo. Hindi ka namin binigyan ng sapat na pagmamahal. At palagi ka namin pinagkamalan. Tigilan niyo na, hindi na mahalaga ang mga iyon. Noong nasa ampunan ako, labis kong inaasam na magkaroon ng pamilya. Ngunit nang ako'y bumalik sa pamilyang Bai, ang naranasan ko ay kahihiyan at sakit. Ang pinakamasakit pala ay galing sa sariling pamilya.
sa loob ng 5 taon kong pagkakabilanggo. Malaki ang nagbago sa aking katawan at kaluluwa. Hindi na maibabalik ang lahat. Meng Yao. Maaari bang huwag mo kaming kamuhian? Matagal na kitang hindi kinamumuhian. Kung nais ninyong malaman ang aking saloobin, basahin ninyo ang liham na ito na isinulat ko para sa inyo sa bilangguan. Umalis na tayo. Papa, Mama, Kuya, sa panahon ng aking pagkakabilanggo ng walang kasalanan. Naalala ko ang maraming bagay. Noong nasa ampunan ako, labis kong kinaiinggitan ang mga batang may magulang at kapatid. Akala ko'y napakasaya nila. Noon ay iniisip ko, kung magkakaroon man ako ng pamilya, tiyak na. Natatanging pagmamahal ang ipinakita mo sa akin at pinatawad mo ako noon. Maswerte ako dahil nakita ko ang aking pamilya. Napakahalaga ninyo sa akin sa lahat ng mga taong ito. Kahit may mga pagsubok at hadlang na dumating, masaya pa rin ako bilang isang tao. Dahil mayroon akong minamahal na pamilya. At ang lahat ng mga bagay na ginawa ninyo. Tiyak na may hindi pagkakaintindihan kaya hindi ko kayo sinisisi. Naniniwala ako na pagkatapos ng ulan, lilitaw ang araw. Pagkalabas ko sa bilangguan, kahit may hindi pagkakaintindihan ang lahat sa akin, okay lang. Basta maniniwala kayo sa akin, magkakaroon ako ng lakas ng loob na mabuhay. Dahil kayo ang pinakamamahal kong mga mahal sa buhay. Ate Meng Yao, maligayang paglabas sa ospital. Salamat. Mingyao, may regalo rin ako para sa'yo. Mingyao, pakakasalan mo ba ako? Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Gusto ko.